Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Medyo technical po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang napansin ninyo? Ano yung pinakang goal ng administrasyong ito? Ang administrasyong Marcos Romualdez. Ano po yung naiisip ninyo? Okay? Ako po, ang naiisip ko ay nais nilang magtagal sa politika. At para mangyari ito, dapat ay mawala sa kanilang landas ang pamilyang Duterte. Sapagkat ang pamilyang Duterte po ang isa sa pinaka mabigat nilang kalaban sa politika. Isang malaking hadlang po sa kanilang balakin ang pamilyang Duterte. Okay? Kaya naglunsad ang administrasyong ito ng legislative hearing. Kaya nga nabuo ang Quadcom. Okay? Ano po ang napapansin ninyo? Every time na merong, alam niyo na, may mga pangyayari. Ano po yung napapansin ninyo? Ang napapansin ko po mga kaibigan, and I don't know kung mag-a-agree kayo sa akin, hinihintay nila at natutuwa sila na magalit ang pamilyang Duterte. Magwala ang pamilyang Duterte. Alam niyo yon, yung mawalan ng direksyon ang pamilyang Duterte. Magalit. Okay? Lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. Kapag nagagalit at kapag napupuno itong si Vice President Sara Duterte, nakakapagsalita siya ng mga bagay na medyo, alam niyo na, medyo may dating, medyo may tama sa administrasyon. At kapag nangyayari yung mga ganitong pagkakataon, yung ganitong sitwasyon, ano yung kinakaharap? Ano yung sunusunod? Ano, nabubulol ako tuloy. Ano yung mga nagiging aksyon ng pamahalaan? Di ba? Idinedemanda nila si Vice President Sara Duterte. Okay? So yun po ang mga pamamaraan nila para mawala sa landas nila ang pamilyang Duterte. Okay, unahin natin. Ginipit nila si Vice President Sara Duterte. Pinag-usapan nila ang iba't ibang, alam nyo na, issue na kinakaharap ng ating bansa. Sinabi nila na very nonchalant daw ang Vice Presidente pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, wala raw pakialam, kalmado lamang ang ating Vice Presidente. Kaya nga inililink nila ang mga Duterte sa China. Okay? So sa pagiging nonchalant daw nito, ay pinakikita lamang niya na walang, alam niyo na, walang effort itong si Vice Presidente na ipagtanggol ang Pilipinas sa China. Okay daw na parang gusto nilang iparating sa taong bayan na walang pakialam ang Vice President kung makuha man ang portion ng ating karagatan at mapunta sa China. Yan po yung isa sa mga ginagamit nila against the Vice President Sara Duterte. Pangalawa, siyempre, ito yung confidential and intelligence fund ng gobyerno. Yung ibinigay po nilang confidential and intelligence fund sa Office of the Vice President ay pinagmumukha nila si Vice President Sara Duterte na waldas, na corrupt. No? Kaya naman, gumawa sila ng paraan para ipakita sa taong bayan na nilustay nga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential and intelligence fund. Okay, in just 11 days. Ano po ang nangyari? Nagalit po ang maraming tao kay Vice President. Sinabihan na Inday Lustay, tinawag na Inday Lustay si Vice President Sara Duterte. Pero dahil confident itong si Vice President Sara Duterte na wala siyang ginagawang masama, hindi siya kumuha o nakaw ng pera, hindi siya nagwaldas ng kanyang budget, no? Ay hindi naging
epektibo yung kanilang mga balakin. Okay? So, nakaisip sila ng mga iba't ibang pamamaraan. Inimbitahan nila ang mga tauhan, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, inimbitahan nila ang opisyal ng DepEd, si Gloria Mercado, and so on so forth. Dito ay tinanong nila yung mga resource person na to, si Gloria Mercado, kunyari merong pera, ibinigay sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito doon sa 125 million confidential and intelligence fund. So, hindi pa rin po kumagat, no? Hindi pa rin po nagpatinag itong si Vice President Sara Duterte. Nananatiling confident sa kanyang ginagawa at sa kanyang mga naging performance in the past. So, wala na naman po. Until such time na cite in contempt nila itong si Attorney Zulaika Lopez, no? Ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. To cut the story, halos manganib ang buhay, no? At halos ikamatay ito ni Attorney Zulaika Lopez. Dito po nagpuyos sa galit si Vice President Sara Duterte. Okay? Nagpuyos po sa galit itong si Vice President Sara Duterte. Nakapagsalita siya sa kanyang Zoom meeting at sinabi niya, kapag siya ay namatay, may nakausap na siyang tao na kung saan na ipaghihiganti ang kanyang kamatayan. Iniutos na niya sa tao na patayin si BBM, si Lisa Araneta at si House Speaker Martin Romualdez. Ginamit ito ng kanyang mga kalaban at kinasuhan si Vice President Sara Duterte ng grave threats. Subalit ibinasura po ito ng korte na wala daw grave threats sa kanyang sinabi, sa kanyang naging pahayag. So hindi na naman nagtagumpay, mga kaibigan. No, hindi na naman nagtagumpay. Pagdaan po ng mga araw ay ginipit nila ng maigi itong si Attorney Zulaika Lopez. Ginipit nilang maigi itong si Attorney Zulaika Lopez. Mula sa Veterans Memorial Hospital patungo sa St. Luke's Hospital, hinarangan ito ng PNP. No? Hindi po sila pumayag kaagad-agad. At meron pong pagkakataon, no, merong sitwasyon na kung saan ay halos no, maipit ng pinto ng ambulansya si Vice President Sara Duterte kasama po ang kanyang security aid. So dahil nga yung security aid niya, siyempre sinusuportahan niya at kailangan niyang protektahan ng Vice Presidente, itinulak niya ngayon yung mga pulis na nagtangkang isara yung ambulance. So ginamit na naman ito ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Kinasuhan si Vice President ng coercion, abuse of authority. Tatlo po yun na kinaso nila. Pero ibinasura na naman po ito ng korte. Okay? So ibinasura po ito ng korte. To cut the story na naman, hindi na naman po sila nagtagumpay. Ngayon po, advance tayo ngayon. Hinuli nila, inaresto nila itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na malinaw sa Rome Statute of the International Criminal Court, Article 59. Nandito yung mga proceedings, yung mga procedure kung mag-aaresto ng isang nasasakdal. Hindi ito in-apply ni CIDG Police Major General Nicanor Torre III. Okay, hindi niya to in-honor. Bagkus minadali niya na madala sa Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And then, naririnig natin lagi, hindi makikipag-cooperate sa International Criminal Court si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Hindi siya makikipag-coordinate. Maaari daw silang bumisita dito sa Pilipinas bilang mga bisita lamang.
Okay? So, ito po yung ano po ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC. And then, naririnig natin kapag ini-interview o kinakausap ang kanyang ASEC, no, Undersecretary ng Communications Office at tumatayo ding Press Secretary si Attorney Claire Castro, mga kaibigan. May mga bagay na taliwas, no, nagkakataliwas. Itong sinasabi ni Attorney Claire Castro ay may mga bagay dyan na taliwas doon sa mga ipinapahayag naman ni President Bongbong Marcos. Okay? May mga iba-iba. Hindi po lahat ng sinasabi ni Attorney Claire Castro ay mula sa Pangulo. Okay? Mula sa Pangulo. Iba po yung sinasabi niya. Para nakikinikita natin na parang ginagamit nila ng administrasyong ito yung ilan sa kanyang mga secretaries, undersecretaries, at ilan sa mga heads of the government offices. Ginagamit po ng administrasyon. Okay? So, yun po. Ito na nga, hinuli na nga po itong si former President Duterte. Siyempre, maraming tao ang nagalit, no? Dahil nga hindi sinunod yung Article 59. At napanood natin talaga itong si Major General Torre na talagang he violated the Article 59 of the Rome Statute of International Court. Hindi lamang po yan, maging ang Bill of Rights po na nakapaloob sa 1987 Constitution, yung rights of the accused, no? Na maghanap ng kanyang counsel of his choice. So, yun po, no? Pagdating po sa Villamor Air Base, nagkaroon ng mainitang pagtatalo si former President Duterte at si Nicanor Torre III, no? Humantong pa nga na sabi ni former President Duterte ay hinihintay ko ang aking anak. Inulit po ito ni former President Duterte. I want you to make it clear, sabi nga niya, no? Make it clear, kapag pumunta rito yung anak ko, hindi mo papapasukin. Ano kaya ang dahilan kung bakit inulit ito ni former President Duterte? Hinuhuli po niya mula sa bibig ni Nicanor Torre III yung kaalaman, no, nito sa batas, sa tamang proseso. Kasi ilang beses pong narinig natin na ayaw ni Nicanor Torre III na pumunta si Vice President Sara Duterte. At sabi pa nga po niya, walang darating. Di ba? Narinig niyo yan. At sabi pa niya dito, kung meron mang darating, hindi ko papapasukin. Apan, may order. Malinaw na marinaw po yan na sinabi ni General Torre. Okay? Tapos, lumapit po itong si General Torre sa likod ni Attorney Martin Delgra habang kinakausap ni Attorney Delgra si former President Duterte. Ang sabi ni Kitty Duterte, huwag mong hawakan. Ibig sabihin, nilalayo. Pilit na nilalayo ni Nicanor Torre si Attorney Martin Delgra sa harapan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? And then, meron pang pagkakataon na sinabihan niya si Duterte na kapag hindi ka sumakay, kakalad ka rin kita. No? Ano po yung mga napapansin ninyo sa mga ganong sitwasyon? Ginagalit nila ang mga tao, ginagalit nila ang mga Duterte. Dinigipit nila ang mga Duterte. Okay? So, lampas na naman tayo dyan. There you go. Ito po yung pinakang latest. Ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. kapag ini-interview siya, hindi tayo makikipag-ugnayan sa ICC. Pero tayo ay sumusunod. Tayo ay mayroong obligasyon sa Interpol. Okay? So ginagamit po ni President Marcos Jr. ang Interpol. Kaya nahuli, kaya naaresto itong si dating Pangulong Duterte. And then ilang araw, lumitaw ang maraming mga twist ng mga pangyayaring ito.
Si John Vic Remulla, ang DOJ, DOJ ba si John Vic Remulla? Okay? So ito po, na si John Vic Remulla, DILG yata, yun. Basta si John Vic Remulla. Alright. Inamin po ni John Vic Remulla kung sino ang nasa likod ng pag-aresto at pagpapadala kay Duterte sa ICC. So, andyan si Gibo Teodoro, andyan si Reynaldo Anyol, o Anyo, sorry, si Reynaldo Anyo. Siyempre, kasama dito si President Bongbong Marcos Jr. at siya. So, this is a group effort, sabi pa nga po ni John Vic Remulla. Okay, ito pa. Sa interview po ni Karen Davila, yung interview na yun, no, yung binuko po niya, yung ibinuking po niya si President, si Anyo, saka si Gibo Teodoro, yung ibinuking po niya ay sa ano po yun, bilyonaryo, no, bilyonaryo.com, doon niya binuko yung apat. And then sa interview niya with Karen Davila, sinabi ni Karen Davila, tinanong siya ni Karen Davila, may kinalaman ba ang gobyerno? Ang sagot niya, oo. Sino yung nagplano ng eroplano? Ang gobyerno. No? So, ang gobyerno. Ang may pakana, si President. Diba? So, yun po yung mga nangyayari. Ang pinakang punto rito, mga kaibigan, kaya mag-ingat po tayo. Gumagawa ng paraan ang administrasyong ito para magalit ang mga tao. Para maghimagsik ang mga tao laban sa pamahalaan. Ito po ay trap. Ito po ay trap. Dahil kapag nangyari po ang karahasan, ang kaguluhan, dahil sa pagtatanggol natin sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, madali lamang pong magdeklara ng martial law. Kasi nga naman, ang daming nagsasabi. Pag panoorin nyo, yung iba nagko-komento, akala ko ba BBM yan, si John Vic Remulla? Bakit parang ibinabagsak niya si Pangulo? Bakit parang sinisiraan niya si President? Baka nakokonsensya, sabi ng iba. Siyempre, yung iba naman, galit na galit. Diba? Sasabihin nila, hayop talaga ito, Sus Mariosep talaga. Diba? Magagalit. May mga tao kasi na hindi kayang i-control yung galit. So, ang gusto pong mangyari ng gobyernong ito ay magwala ang mga supporter ng Duterte. At kapag nangyari po ang bagay na ito, idedeklara ang martial law. Kasi hindi nila magawang tanggalin sa kanilang landas si Vice President Sara Duterte sa maayos at legal na pamamaraan. Dahil wala po silang basihan. Wala po silang ebidensya. Dahil kung meron po silang basihan, kung meron po silang ebidensya, ilang buwan po nilang pinag-usapan ang confidential fund o intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Kung marami silang ebidensya, mabibigat ang mga ebidensya nila laban kay Vice President Sara Duterte na ito po ay isang waldas na opisyal ng pamahalaan. Sana naghanap sila ng kaso na related sa pagnanakaw, sa pagmamaneuver ng ating pera o pera ng bayan. Nandyan po ang plunder case. Nandyan po ang malversation of funds. Napakarami po kung tutuusin. Yan ay kung mayroon silang mabigat at totoong ebidensya. At ang susunod ay yung impeachment, mga kaibigan. Halata, mga kaibigan, na yung impeachment po ay panghuli po nila yan. Subalit dahil nabuko po, nabuking po yung kanilang ginawang anomalya sa BICAM Committee Report na kung saan ay napakaraming blanco at mga insertion sa 2025 national budget ay nangyayari
You know, I said, I've been a trial lawyer for 8 years. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Give me also the right to be heard. So I will have to ask you questions after questioning me. Sige, takay dito. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Kung ganun, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapatok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. So, ang napansin natin dito mga kaibigan ay gumagawa ang administrasyong ito ng mga estratehiya na kung saan ay hinihintay lamang nila na magrebelde, magwala, mawala sa maayos na katinuan o pag-iisip ang mga Duterte at ang mga supporters ng mga Duterte. Yun po ang pinakang estratehiya na kanilang ginagawa. Pero dahil napakatalino po ng pamilyang Duterte, hindi nila kaya. Hindi nila kaya. So, kung mapapansin ninyo, bago po dalhin sa ICC, sa Hague, si former President Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Si Nicanor Torre III at si former President Duterte. Merong isang video noong Pangulo po si President Ferdinand, nalilito tuloy ako. Noong Pangulo pa lamang po si former President Rodrigo Roa Duterte, meron po siyang press briefing. Ang sabi niya, kaya ko kayong paglaruan. Kaya ko kayong paglaruan. So, dahil kaya ko kayong paglaruan, kaya ko kayong i-humiliate sa harapan ng publiko o sa publiko. Kaya ko kayong i-humiliate, ipahiya sa publiko. Because at the end of the day, you'll realize, mas matalino ako sa inyo. Panoorin nyo yan. Ipapanood ko sa inyo yan. Nasabi yan ni former President Duterte. Ipapahiya niya yung mga tao na nagmamarunong-marunungan, nagmamagaling-magalingan. Dahil gusto niyang ipapakita niya sa taong bayan na itong taong ito na nagmamarunong-marunungan, nagmamagaling-magalingan, ay mas matalino siya. Okay? Mas matalino siya. Kaya nga, dito sa argumentong ito, mga kaibigan, kung inyong mapapansin, hinihintay ni President Duterte ang kanyang anak. At sabi ni Nicanor Torre III, walang pupunta dito. Hindi pupunta dito. Diba? Yun po yung narinig natin. Ang sabi ni Duterte, pupunta yun. Ngayon, ang sabi ni Nicanor Torre, kung sakaling pumunta dito, hindi makakapasok. Hindi ko papapasukin. Upon my order. Dahil matalino itong si former President Duterte, sabi niya, okay, wala tayong magagawa. Just to make it clear, kapag dumating dito, hindi nyo papapasukin? Diba? Narinig nyo yan. Ang sabi ni Nicanor Torre,
Yes, sir. Kapag dumating dito, hindi papapasukin. Upon my order. So, hindi makakapasok. So, alam ni President Duterte na karapatan niya yon. Yun ay nakapaloob sa Bill of Rights under the 1987 Constitution. Pangalawang bahagi ng kanilang argumento. Hinihintay ko ang aking anak na magsisilbing personal legal counsel ko o abogado ko. No? Ilang beses yan, ni-reiterate, binigyang diin ni President Duterte. Ano yung purpose? Gusto niyang sabihin indirectly kay Torre na nakapaloob yan sa Bill of Rights, sa 1987 Constitution, mayroon akong karapatang mamili kung sinong abogado ang gusto ko na magtatanggol sa akin. So nalaman ng taong bayan na si Nicanor Torre III ay walang alam pagdating sa ating saligang batas. Okay, ito po ang latest mga kaibigan. Ilabas ninyo ang inyong mga cellphone o kaya ibuksan ninyo ang inyong laptop o computer, i-research ninyo sa Wikipedia ang career nitong si Nicanor Torre. Siya po ay ilang beses na reshuffle. Siya rin po ay idineklarang persona non grata. Siya po ay inilipat mula sa Davao patungo dito sa Maynila. Sa anong dahilan? Hindi niya nagawang tigilan o patigilin, tanggalin, lutasin ang criminality. Hindi niya naayos ang kanyang lugar, yung pinamumunuan niya. So, ibig sabihin, wala siyang alam pagdating sa pagsugpo ng criminality. And then, siya po ay nasa QCPD. Alam niyo na yung nangyari sa Rotonda, yung isang cyclist saka yung isang PO1 na mataba, na medyo kalbo na. Diba, lumabas yung kalbo at tinutukan ng baril yung cyclist. Ngayon, ang abogado ng cyclist ay si Attorney Fortune. Ito, si Nicanor Torre III ay naging laman na naman ng kontrobersya. Kasi tinetext niya itong si Attorney Fortune, no? Itong message na to ay galing din po kay Attorney Fortune. Tinetext daw siya ni Nicanor Torre III na, alam nyo na, arborin si PO1 Mendoza. Anong klaseng director yan? So, at the end of the day, hindi niya nakayanan ang pressure. Siya po ay nag-resign. At ang sabi niya, ang paliwanag niya, nag-resign siya dahil ayaw na niyang idamay pa ang mga kapulisan. And now, nag-aapura po siyang dalhin sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa anong kadahilanan? Simple lang. Meron po siyang galit, meron po siyang pinanghuhugutan. Meron po siyang pinanghuhugutan ng kanyang galit kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung ano yon, pumunta ka sa description ng video na ito at iyong malalaman. Alright mga kaibigan, ang pinupunto ko po dito ay huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon.
Iwasan natin ang magwala, gumawa ng karahasan. No? Dahil sa pagtatanggol sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Bagamat nauunawaan natin, bagamat sinusuportahan natin si former President Rodrigo Roa Duterte, hinihintay lamang po ng administrasyong ito na makagawa tayo ng mga bagay na kung saan ay hindi na po nila kayang kontrolin. Hindi nila makontrol ang galit, ang emosyon ng mga supporters ni President Duterte. And when this happened, boom, idideklara ang martial law. Okay? Para sa mga ganitong analysis, mga kaibigan, malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa ating bansa, huwag kalilimutang mag-subscribe. At syempre, ibahagi natin ang bidyong ito para mas marami po ang matuto at malaman ang katotohanan.